Mapagpalang araw mga kataba. Ayan. Meron tayo ditong gagawin na gulaman. Isang sachet ito ng black gulaman. Tapos naglagay ako ng 4 na baso lang na tubig para hindi masyadong malambot. Tapos naglagay ako ng condensed milk. Mga 1/2 na condensed milk, 1/4 na sugar. Tapos natunaw ko na to, isasalang na lang. Tapos naman dito, meron tayong nakaredy na yung ating mga container para sa ating gulaman. Naglagay ako ng cheese sa ating mga molder. Mamaya ko yan ilalagay, mamaya ibubuhos natin dyan. Tapos meron naman tayong simpleng pangpansit. Magpapansit tayo. Alam nyo naman, hindi naman necessary na may birthday pag ilang araw ko nang gusto magpansit, kaso kulang ang ingredients natin, pero importante meron na tayong sahog na 2 klase ng gulay. Pansin nyo, maraming repolyo. Kasi yan na lang yung na-stock nating gulay. Meron tayong konting bawang, sibuyas, carrots, repolyo, at saka pork na pansahog. Mix to ng kanton at saka ng bihon. Ito ang ating oyster sauce. So yan, pwede na nating isalang ang ating gulaman. Halu-haluin lang natin. Hindi naman kailangan matagal. Hanggat matunaw lang. Tapos, kumulo ng konti. Pwede na nating ilagay sa ating molder. Para hindi agad abutan ng tigas. Bali, sa molder na siya titigas. Bago natin ilagay sa fridge. Bago natin palamigin. Yan. Ganun lang. Nilagay ko na yung ating bawang, sibuyas kasama ng ating pork. Tapos pagsasabayin ko na to. Dahil hindi naman masyadong malaki yung ating carrots. Ayan. Maglagay tayo ng Maggi sarap. Mahina ang labas. Paminta. Oyster sauce. Magsiseparate tayo ng gulay. Mamayang kaunti. Para pang ibabaw. Toyo. Ganyan muna karami, baka umalat. Dahil meron tong kanton. Lagay natin tubig. Ayan. Ayan. Pabayaan natin lumambot ng konti. Nag-separate ako ng konting gulay pang ibabaw natin. Tapos dito naman sa ating liquid, nagdagdag ako ng konting tubig. Malalaman nyo naman pag kulang. Tapos lagay na natin ang ating bihon. Sasabayin ko na kasama ng ating kanton. Hapunan to mga kataba, hindi to Yan. Haluin natin. Yan. Haluin natin. Maglagay tayo ng liquid sa ibabaw. Yung pagdadagdag ng tubig, gradually yun. Kasi baka naman maging malabsak. Kaya ganun yung ginagawa natin. Kukuha ko ng tinidor para mapaghiwala yung ating bihon. Ayan. Pabayaan muna natin sila. Ayan. Halos luto na. Wala nang liquid. At inaalalayan din natin na hindi ma-overcook yung ating pansit. Ganun din naman yung kanton.
Tapos, pwede na nating tikman kung ano ang kinahinatnan ng ating mga bagay-bagay na ginawa. Oh, thumbs up na. Mataba akong daliri. Sarap. Minimension ko, alalayan nyo lang yung paglalagay ng tubig. Tsaka toyo. Kasi naglalagay tayo ng kanton. Halos luto na yan. Kasi sisip-sipin niya pa yung konting liquid. Papatayin ko na. Ilagay ko na sa ating molder. Palamigin nyo lang. Kasi mainit pa to. Hindi ko masyadong natanggal yung sa side na to, pero babalik ta rin naman natin yan. Ito kasi natanggal ko halos eh. Ito naman may natirang konti lang, pero okay lang yan. Ang importante dyan masarap. Medyo mainit pa, pinifirm lang natin, tapos saka natin palamigin. Walang okasyon, pero nagluto naman tayo ng ating pansit. Mix yung pansit natin, mga kataba. Bihon yan at kanton. At yun naman gulay natin, dahil wala na kaming stock halos. Dalawang klase lang ang inilagay ko dyan, repolyo at carrots. Depende naman sa ating nagluluto kung paano natin pasasarapin kahit medyo kulang ng ating gulay. Or sahog din, mga kataba. Ang importante, nagawa natin ang paraan na iluto pa yung mga meron pa tayong pwedeng iluto, mga kataba. At ito naman katabi niya, yan. Dahil meron kaming gulaman, ginawa ko naman siyang dessert. Yung nasa pinakailalim niya para mablend naman yung lasa ng tamis, naglagay ako ng cheese sa ilalim. Palalamigin pa natin yan. Meron pang isang malaki, mga kataba. Hindi ko na lang isinama dahil nga i-preach muna natin. At yan na yung ating pinaka-dinner kasama ng dessert, pansit at ang ating gulaman. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panunood! At bye! Ingat mga kataba!